Ganoon na rin sa mga nasa Facebook Live. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome po ang ating mga naging viewers dito po sa ating live broadcast, live worship online sa hapon pong ito. Kasama natin ng ilang mga kapatiran, nakikita ko sa aking cellphone ang mga nanonood. Brother GR, si Sam Sangyao ay kung gaano katanda ang aking experience sa barko, paglunod ng barko, paglubog ng barko ay ganoon din ang katanda niya daw. At ilan pang mga kapatiran na nakapanood. Ano bang ating iniisip ngayong December na? Gusto kong paniwalaan na ang iniisip ng mga tao ngayon ay ang Panginoong Jesus, no? At next na lamang yung ibang bagay na katulad ng holidays o ng bonus o 13th month. Kaya naman, we took the advantage of discussing about the Lord Jesus Christ. Ang iba ay sinasabing, bakit baka tayo ay nakikibagay na sa mundo na pag Disyembre ay yung Christmas ang pinag-uusapan. Well, merong isang commentator ang sabi niya, well, alam nyo, mula January hanggang November ay hinihikayat natin sila na pag-isipan ang patungkol sa Panginoong Jesus. At ngayong December, parang siya yung sentro ng mga activities dahil sa sinasabi nilang kapanganakan ni Kristo. So bakit hindi natin i-take advantage yung idea na yon na habang ang mindset nila ay about Jesus Christ, kapanganakan niya ngayong December, without believing and without saying na hindi totoo na December ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, i-take advantage natin yung atmosphere. Okay, so now, we will try to focus on the Lord Jesus Christ, itong buwan po ng December. Mag-umpisa po tayo sa paksa na ang Panginoong Jesus noon at ngayon. At papaliwanag ko po sa inyo kung ano ang kalagayan ng Panginoong Jesus bago pa ang sanglibutan, no? Noong panahon ng mga magulang, panahon ng mga Hudyo, at panahong Kristiyano. Ito yung chart po natin patungkol po sa panahon ng mga magulang na nag-umpisa ito doon sa halamanan ng Eden. Tinawag pong panahon ng mga magulang sapagkat ang mga magulang po noon, ang mga fathers actually, ang kinakausap ng Diyos, no, directly para sila ay bigyan ng kanyang kautusan. Well, doon sa Eden, si Adan at saka si Eva kinausap, si Cain at Abel ay kinausap, si Noe ay kinausap, si Abraham ay kinausap, hanggang ang alahin ni Abraham ay pumunta doon sa Israel. Dumami po sila doon. Pumunta sa Ehipto at dumami po sila doon as promised by God to Abraham na ang kanyang mga lahi ay magiging marami, katulad ng mga bituin sa langit, katulad ng mga buhangin sa baybayin, ganun karami ang magiging lahi niya. Nangyari po ito doon sa Ehipto, kaya lang alipin po sila doon. So ito ang pinaka-coverage ng panahon ng mga magulang. Ngayon, nung sila ay lumaya na mula doon sa Ehipto, kinailangan nilang tumawid sa dagat na pula. At pagtawid nila sa dagat na pula, 3 months after, tinanggap nila yung 10 Commandments. Pamamagitan ni Moises na umakyat doon sa bundok, ibinigay ng Diyos sa kanya ng 10 Commandments, at ito ay kautusan para sa bansang Israel lamang. At ito yung kautusan na pinairal po nila all throughout the period na tinatawag po natin na panahon ni Moises, panahon ng mga Hudyo at ng mga propeta. Sapagkat sa panahon po ito, si Moises na ang namamagitan sa tao at saka sa Diyos, siya ang kinakausap, no, ng Diyos upang iparating sa mga Israelitas noon, no, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan. Nung namatay si Moses, yun namang mga prophets ang kinasangkapan ng Diyos. Kaya ang mga prophets, ibig actually sabihin ay tagapagsalita ng Diyos. Kaya ito sila ang ginamit niya mula doon sa pagtawid nila sa dagat na pula hanggang sa panahon na ipinanganak ang Panginoong Jesus, sa kanyang ministeryo, covered po yan ng panahon ng mga Hudiyo. Maalala natin, no, ng paglalakbay ng mga Israelites sa wilderness hanggang makarating sila sa land of Canaan, the promised land. Mga 40 years po yan. Umikot-ikot sila doon. No? At doon sa promised land sa Canaan, nagkaroon sila ng mga judges hanggang sa magkaroon sila ng mga kings, pamumuno ni Saul, David, Solomon, at nahati ang kaharian at nagkaroon ng mga prophets. Yan po ang panahon ng mga Hudiyo hanggang sa ipinanganak ang Panginoong Jesus, nagministeryo ang Panginoong Jesus. At after 33 years na
buhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay pinako siya doon sa cross. At ayon sa Hebrews chapter 9, 16, 15 to 17, ay kinailangang mamatay ang gumawa ng testament upang magkabisa ang bagong tipan. At ang Panginoong Hesus yun, no? Ang gumawa noon. At sa panahong Kristiyano, ay siya ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Yan. At sa kanyang pagparito ay tinatag niya ang kanyang kaharian sa lupa na tinawag din naman na iglesia at tinawag din naman na katawan. So yan po ang tatlong dispensasyon o kapanahunan na ating mauunawaan mula po sa banal na aklat, ang Biblia. Ngayon, papaliwanag ko po sa inyo na ang Panginoong Hesus, no? Bago pa ang sanglibutang ito ay sinasabi ng Bible na nandoon na siya. Halimbawa, ayon sa Juan 17:5, no, nandoon na siya. At nung nandito na, pasimula pa lamang ng mundo, ay nandito na. At saka pinangako, pinaalam ang kanyang pagparito, Genesis 3:15, pinangako ang kanyang pagparito. At doon sa lumang tipan, panahon ni Moises, ay hinulaan ang kanyang pagdating hanggang sa panahon ng mga Kristiyano ay ang kaganapan ng panukala ng Diyos tungkol sa Panginoong Hesus sa kanyang pagparito at katuparan ito ng mga hula sa lumang tipan ang kanyang pagparito. Ngayon, bago po ang paglalang, nasaan ang Panginoong Hesus? Nandun na ba siya? Actually, ito po ang isang argumento kung bakit masasabi natin na ang Panginoong Hesus ay hindi po tao lamang. Bakit? Ang tao po, kailan nagkakaroon ng existence? Di ba? Magsimula tayo doon sa kanyang kanyang nanay, no? At sa kanyang kapanganakan. Okay. Doon magsisimula ang existence. Isang debate ngayon yun sa mga intellectuals, no? Kailan nagkakaroon ng buhay ang tao? Ayan, no? Ang iba, sabi nila hanggang doon pa lamang sa kapanganakan niya. Actually, bago siya ipinanganak, sa tiyan ng kanyang nanay, may buhay na po siya roon. Yan ang tao lamang. Subalit ang Panginoong Hesus ay hindi po nag-umpisa ang kanyang existence doon sa tiyan ng kanyang nanay o kaya sa kanyang kapanganakan. Ayon sa Juan 17, versikulo 5, at ito po ay naka-hyperlink at nalaman ko po na sa mga nanonood po ng ating presentation ngayon, hindi niyo po mababasa ang aking hyperlink, pero isipin niyo na lamang po na binabasa ko ito mula sa banal na aklat at hindi nyo nakikita yung aking binabasa. Sabi po ron, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Narinig po natin, ano? Bago ang sanglibutan ay naging gayon, tumanggap na ang Panginoong Hesus ng kaluwalhatian mula sa Ama. At napansin po ninyo, no? Ang anak ang nagsasalita, ang Panginoong Hesus, kausap niya yung Ama. Kaya yung Ama, kaiba po doon sa anak, at ang anak ang nagsasabi na tumanggap siya ng kaluwalhatian bago pa ang sanglibutan ay naging ganito. Ibig sabihin, bago po ang mundo, nandun na ang Panginoong Hesus. Kaya yan po ang patunay na ang Panginoong Hesus ay hindi tao lamang, sapagkat ang kanyang simula ay hindi sa kanyang kapanganakan, subalit bago pa ang sanglibutan ito, naroon na siya. Siya pa eternal, walang simula, walang katapusan, at yan ang katangian ng isang Diyos. Nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ayan, no? So, bago simula, nandun na siya. At, nung magsimula ang mundo, ang Panginoong Hesus ay naroon na. Di nga ba? John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinasabi po, ng pasimula, katulad po ng nasusulat sa Genesis chapter 1, verse 1, ng pasimula, ay nandun na po ang Panginoong Hesus, kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Chapter 1, verse 14 ng Juan, ay nakatawang tao ang berbo, ang logos, at ang tinutukoy po ay walang iba kundi ang bugtong ng Ama, ang Panginoong Hesus. Kaya bago ang sanglibutan, nandun na siya. Nung magsimula ang sanglibutan, ay naroroon na siya. At doon sa halamanan ng Eden, pagkatapos na magkasala si Adan at saka si Eva, kinausap ng Diyos sila, pati po yung ahas, at ipinaalam for the first time ng Diyos ang plano patungkol sa pagdating ng tagapagligtas, ang tatalo sa dyablo. Basa po ito sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. At ito ay sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas
no, na pinaka-resulta ng kanilang nagawang kasalanan o paglilinlang niya kay Adan at kay Eva. Si Adan sabi, dahil sa kasalanan ay gagawa ka ngayon, papawis ka muna bago ka makakain. Si Eva naman ay magkakaroon ng mga karamdaman, sakit sa kanyang panganganak. Subalit sa ahas ay sinabi ng Diyos ito, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yung binhi ng babae, kapag pinag-aralan po natin yan, darating po tayo sa Galatia Kapitulo 4, versikulo 4, kung saan na sinasabi na ang Panginoong Hesus sa takdang panahon ipinanganak sa ilalim ng kautusan, ipinanganak ng isang babae. So siya po yung tinutukoy. Kaya ito ang first time na ipinaalam ng Diyos ang kanyang plano na darating ang Panginoong Hesus at siya ang magiging solusyon ng kasalanan ng tao na sinimulan ni Adan sa ni Eva doon sa halamanan ng Eden. Karagdagan po nito, ang Panginoong Hesus ay pinangako ng Diyos ang kanyang pagdating. Yung una ay sinabi lamang yung plano, ang panukala. Susunod po nito sa Genesis Kapitulo 12, kay Amang Abraham ay sinabi ang kanya pong pagdating. Si Abraham na tinawag ng Diyos na aalis sa kanyang kinaroroonan at patungo, pupunta sa isang lugar na inihanda para sa kanya, tinutukoy po ang lumang pangako. At sa pagtawag kay Abraham, kung sinasabi sa kanya, sasabihin pa lamang kung saan siya pupunta. Pero ang pangako sa kanya, mayroong tinatawag na land promise at saka seed promise. Yung land promise, yun na ang lupang pangako, di Kanaan. Ang seed promise o ang binhi ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Basahin po natin, no? Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng ama na ikaw ay pasalupaing, ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. At padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Yung sinasabi po na pagpapalain sa iyo, ang lahat ng angkan sa lupa, kung paano nangyari ito, atin po maunawaan mula sa mga pahinan ng Biblia na ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesus. Galatia Kapitulo 3, versikulo 15, 16 ay sinasabi na hindi mga binhi ang ipinangako ko kay Abraham, kundi ang binhi. At ang tinutukoy na binhi ay ang Panginoong Hesus. Ngayon, panahon po ng mga Hudyo. At sa atin pong dispensational chart, ay ito na po yung pagtawid nila sa dagat na pula na naikwento ko na po kanina. Hindi sa detalye, wala po ating oras. No, pagtawid nila sa dagat na pula ay tinanggap naman nila 3 months after ang kautusan ng Diyos doon po sa bundok Sinai. At ang mga Israelitas ay nanglakbay patungo sa land of promise. Nagdumating po sila doon, nagkaroon po sila ng mga judges at mga kings, pangunguna ni Saul, ni David at ni Solomon ang pangatlo. At pagkatapos ni Solomon ay nahati ang kaharian. At sa mga kaharian ito, northern and southern, mayroon po mga kinasangkapan ang Diyos na magsalita in His behalf ang mga propeta at ipinarating sa kanila ang kalooban ng Diyos. At sa panahon ng ito ay mayroon pong mga prophecies about the coming of the Son of God. Pagdating ng Panginoong Hesus at sa takdang panahon ay pinanganak siya at nagministeryo siya. Doon na po sa kanyang kamatayan ang katapusan ng panahong mga Hudiyo. Pero dito po sa panahong ito ng mga Hudiyo, panahon ni Moises, panahon ng mga propeta, ay mayroon na pong hula na mayroong isang propeta na katulad ni Moises na babangon, sabi. No? At ang sinumang hindi maniniwala sa kanya ay pupuksain. Mabasa po yan sa Deuteronomio 18, versikulo 18. At nais ko po itong basahin sa inyo. Ang katuparan nito, kung gusto niyo pong sundan, ay nasa Gawa, Kapitulo 3. Sabi po ron, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta. Sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat na aking iniutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin ayon sa kanya. So isa pong propeta, tinutukoy ang Panginoong Hesus. So nandun na siya sa hula, prophecia. Deuteronomy 18:18. Hindi lamang po yan. Panahon ng nila Isaias, sa Kapitulo 7, versikulo 14 ay ang prophecy na
isang lalaki ang ipapanganak ng isang berhen. At inulit ito sa Isaiah 9:6, isang batang lalaki. Pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, ang hulugan na ang Diyos ay nasa atin or God is with us. Prophecy na mayroon pong katuparan din naman sa bagong tipan. At karagdagan po nito, pati po yung lugar kung saan po ipapanganak ang Panginoong Hesus ay binanggit na sa lumang tipan. Mikias chapter 5 verse 2 ay ang prophecy about his birthplace. At mga kapatid, alam niyo ba na tanging ang Panginoong Hesus ang hindi pa pinapanganak, subalit nakasulat na ang kanyang talambuhay. O di ba kadalasan ay sinusulat ang talambuhay pag napanganak na, tumanda na yung isang tao, yung iba namatay na, saka lang isusulat yung mga sa buhay nila. Subalit ang Panginoong Hesus kakaiba. Hindi pa po ipinapanganak, alam na na papanganak siya ng birhen, anong itatawag sa kanya, saan siya ipapanganak, at ano ang mga mangyayari sa kanyang buhay. Opo, almost mga 300 po ang prophecies sa lumang tipan patungkol sa kanya at lahat ng ito ay natupad. At ito isang patunay actually na ang Bible ay galing sa Diyos. Sapagkat imposible po na tao lamang ang magsasabi ng mga 300 na mga prophecies at matutupad sa isang tao ang Panginoong Hesus without divine intervention. Imposible po yon. Subalit sa katotohanan, mga 300 prophecies sa Old Testament ay nangyari, natupad sa isang tao, ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, totoo. Ang mga sinabi sa lumang tipan, totoo ang Bible, ang lumang tipan at saka ang bagong tipan. Well, balik po tayo sa katotohanan sa lumang tipan, panahon ng mga prophets ay hinulaan ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Doon daw po sa Bethlehem ng Ephrata. Napaka-specific po yan. Okay. At karagdagan po dito, sa ilalim po ng panahon ng mga Hudyo o panahon ni Moises, ay natupad din naman ang hula patungkol sa kanya. Na totoo, sa Matthew chapter 1 verse 21 ay ang kapanganakan niya at tinawag na siyang Jesus. At kung bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. O mga kapatid, ito ang dahilan bakit siya pumarito sa mundo. Na nakaplano po ito, ipinangako ito, at hinulaan ang kanyang pagdating. At ang dahilan, sabi nga niya, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Sabi ni Apostol Pablo, siya ang tagapagligtas ng mga makasalanan, makasalanan na ako ang pangulo ng mga ito. At sinasabi rin, no, ang kahulugan ng kanyang pangalang Jesus. Ang Hebrew equivalent po nito ay Yahshua, na ang ibig sabihin ay Jehovah is salvation. Kaya tinawag siyang Jesus sapagkat, sabi nga po, no, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At pinanganak siya sa takdang panahon. Luke chapter 2 verse 7. At alam po natin ang kwento patungkol sa kanyang kapanganakan. And hopefully, meron po tayong time na talakayin in the future kung ano nga bang sinasabi ng Bible tungkol sa kanyang kapanganakan. Ano yung possible na buwan na pinanganak siya. Kasi sa ating mga nabasang information, parang hindi po December ang kanyang kapanganakan dahil ang December ay taglamig, no, doon sa Palestina. At yung mga pastol ng tupa na sinasabing nandun sa parang ay naroon, no, sa kwento. Pero kapag Disyembre, wala daw pong makakain ng mga tupa doon sa parang sapagkat covered by snow po ito. So hopefully meron tayong panahon yan. Pero ang ating sinasabi ay natupad as planned, promised, and prophesied ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Panahong Kristiyano, ang Panginoong Hesus ngayon ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. At nagkabisa nga ang panahong Kristiyano pagkatapos na namatay ang Panginoon. Ayon sa Hebrews 9:15-17, basahin ko. At dahil dito ay siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan.
Sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang para ay walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. So kita po natin, no? Kinailangan mamatay ang gumawa ng tipan. Kaya nung namatay ang Panginoong Hesus, saka pa lamang po nagkabisa ang bagong tipan. At dito ngayon, sa panahon ito ng mga Kristiyano, ang Panginoong Hesukristo ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Siya po ang kinakausap ng Diyos Ama upang tayo ay kausapin. At sa kanyang pagparito, tinatag niya ang kanyang kaharian, ang kanyang iglesia, ang kanyang katawan. At sa patungkol sa kanyang pagparito bilang ang Kristo, siya nga ang tagapamagitan. Although maraming nagki-claim na sila ay kinakausap ng Diyos para kausapin ang mga tao. Subalit sabi sa nasusulat, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan pamamagitan ng mga propeta sa Lumang Tipan ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Ang huling araw na ito, mula po doon sa araw ng Pentecostes, Gawa Kapitulo 2, yun na po ang simula ng mga huling araw na ito hanggang nasa ating panahon na ito, hanggang pagbalik ng Panginoong Hesus. Okay? Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Maliwanag po yan, ang Panginoong Hesus. Kung ang tanong nyo, paano nakikipag-usap? Ang Panginoon sa atin ngayon, no? Nandyan sa kasulatan, sa Bible, ang kanyang kalooban. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, kinakausap po tayo ng Diyos. Kapag tayo naman ay nananalangin, tayo ang nakikipag-usap sa Diyos. Ganoon po ang ating nauunawaan. Ngayon, sa pagparitungan ng Panginoong Hesus ay nagtatag siya ng kaharian. Sa Mark chapter 1 verse 13 ay sinasabi na pumunta siya sa bandang Galilea sa kanyang ministeryo at ipinapangaral na sinasabing malapit na ang kaharian. Chapter 9 verse 1 ng Marcos ay sinabi niyang hindi pa mamamatay ang mga alagad. Nakausap niya nung araw po na yon ay makikita na nila ang kaharian na may darating na may kapangyarihan. At sa pangako niya na itatayo niya ang kanyang iglesia sa Matthew chapter 16, 18 and 19. Pagkatapos sasabihin niya, I will build my church. Sinabi rin niya na ibibigay ko ang susi ng kaharian sa iyo, kay Pedro. At hindi lamang po si Pedro actually binigyan ng susi ng kaharian, kundi ang lahat ng mga apostoles. Matthew chapter 18, verse 18. At nagkaroon po ng kaharian, natatag po ito. At doon po inilipat ang mga naligtas mula sa kadiliman tungo sa kaharian. Colosas 1:18. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So noon pa pong panahon na yon, meron na po ang kaharian ng anak at doon po inililipat lahat ng naliligtas mula po sa kadiliman. Now, ito po ay pangyayari din sa iglesia na yung ipinangako ng Panginoon Jesus na I will build my church. Dito rin po dinagdag ng Panginoon ang mga nangaligtas. Kaya sinasabi po natin, ang kaharian, ang iglesia, at may pangatlong termino, ang katawan ni Kristo ay isa ang tinutukoy. Bakit natin masabi na ang katawan ay ganun din ang iglesia? Well, dito po sa Efeso chapter 1 verse 22 hanggang 23 ay napakaliwanag. Sabi ni Pablo, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Nakapuspusan niya ang pupuspos ng lahat sa lahat. So yung pong kaharian, yung iglesia, yung katawan, isa pong tinutukoy niya. Ang Panginoong Hesus ang may-ari ng kaharian, ng iglesia at ng katawan na ito. At ang iglesia na siyang kaharian at katawan, ayon sa Efeso 5:23, ay ang ililigtas ng Panginoong Hesus. Basahin po natin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ano nga ulit ang katawan? Efeso 1:22 hanggang 23, ang katawan niya ay ang iglesia. Mga kapatid, sa katapusan po ng panahon, kung ang Panginoong Hesus bago pang sanglibutan ay naroon na, sapagkat siya ay eternal. Nung magsimula ang sanglibutan, nandun siya. At ipinaalam ang panukala na darating siya.
ipinangako ang pagdating niya, panahon ng mga magulang. Hinulaan ng mga propeta, panahon ng mga Hudyo. At nagkaroon ng katuparan, panahon ng Kristiyano ang kanyang pagdating. Sa katapusan ng mundo, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ang hukom. At sa kanyang paghukom ay ang Biblia ang kanyang gagamitin sa paghahatol. At ang kanyang layunin ay upang isama tayo. Ang Kristo, unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, basahin po natin, ay sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagbabalik. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. So, ang taghukom, taghatol po ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Opo, pumunta siya for the first time upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Sa kanya pong pagbabalik, hindi na po siya mangangaral ulit sa mundo pong ito. No? Hindi na po siya magtatatag ng kaharian pa ulit sapagkat natatag na po yung kaharian. No? Hindi din po siya magbibigay ng second chance. Sa halip siya, sabi po na siya ay maghahatol o maghukom, no, sa mga buhay at sa mga patay. At sa Juan Kapitulo 12, versikulo 48, ang gagamitin niya sa kanyang paghahatol ay wala pong iba kundi ang kanyang mga salita. Sabi niya, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Nasa ating makatiyak na tayo ay makasama sa kanya. Basahin natin ang aklat niya, pag-aralan natin ito, sundin po natin ito. Ang good news is, siya ay pumarito rin, no, upang tayo ay sunduin. Katulad ay pinangako niya sa kanyang mga alagad, isasama niya ang mga alagad sa kanyang pagbabalik doon po sa langit na kanyang inihanda sa lahat na ng mga ligtas. Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang kagandahan po. No? Hindi po nakakatakot para sa mga Kristiyano ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa halip, katulad ng sinabi ni Pablo, ito ay isang source of comfort. No? Pag-aaliw sa atin ang kanyang pagbabalik. O sabi ng Panginoong Hesus, huwag maglumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. O di ba ang galing? Kaya malis ang Panginoong Hesus, nihanda niya ang lugar at babalik siya, susunduin po tayo, nais niya tayong isama. Kung saan siya naroon, ay doon naman daw tayo dumuon. So mga kapatid, no, yan ang ating Panginoong Hesus. Siya nga ang tagapagligtas natin at sa kanyang kalagayan bilang Diyos, kapagligtas, ay maaari tayong isama doon sa kanyang tahanan sa walang hanggan. Isa na lamang tanong ang natitira. Handa ba tayong sumama sa Kanya? Okay, ang sagutan po ay nasa atin bawat isa, mga kapatid at mga kaibigan. Sa ating mong paghahanda sa Kanya, maaari po makatulong po ang inyong lingkod at mga kapatiran na kilala ninyo sa mga nanonood po sa Facebook Live. Tiyakin po natin ang ating pagsama anytime na babalik po ang Panginoong Hesus. Ito po ang ating aralin ngayong hapon. Magandang hapon po sa bawat isa at pagpalain tayo ng Panginoon.